Welcome to Upstrain and this is Adobe Illustrator tutorial. This time ipapakita ko lang po sa inyo yung simple technique kung paano gumawa ng sunburst effect using Adobe Illustrator. Okay, pero bago po tayo mag-start sa ating tutorial, kung wala pa po kayong Adobe, gusto niyo pong i-try any Adobe product, ilalagay ko po sa description yung link para makasubscribe po kayo ng Illustrator, InDesign, Photoshop at iba pa. Okay, start po tayo sa ating tutorial. So, simple technique lang. Gagawin po natin sunburst effect. Okay, gagawa po muna tayo ng ating background. Okay, using the rectangle tool. Okay, gawa muna tayo ng ating background. Okay, gagamit ako dito ng gradient. Gawa tayo ng gradient. Okay, gradient background. Okay, yan. Tapos, palitan natin ng color. Gawin lang natin, ito ay gawin natin yellow, then white. Okay, white. Okay, tapos ang gagawin natin ay yung palitan natin yung medyo dark na yellow. Yung okay, close natin to. Ayan. So mayroon tayong background. I-lock muna natin punta tayo sa object, then lock selection. Okay. So gagawa tayo ng sunburst. Simple lang gagawa lang tayo ng sa stroke tayo maglalagay ng effect So gagawa lang tayo ng using the ellipse tool, gagawa tayo ng circle. So hold natin yung shift, then drag, then space bar para makontrol natin kung saan siya pupwesto Yan. Pagkatapos wala tayong fill tanggalan natin ang fill. So yung fill natin dito ay natin none, then stroke, dito tayo maglagay ng color. So siguro medyo orange. Ayan. Then, lakayan natin yung ating stroke. So, ang gagawin natin, pupunta na tayo dito sa stroke panel. Click natin yung stroke panel. Pagkatapos, click natin yung dash line. Ayun. So, dash line, tingnan nyo po pag naglalagay tayo ng value, yan. Okay, baba natin. Yun. So, dito sa ating gap, pwede nating adjust yan. Okay. So, depende na sa atin, Yan, tingin ko ito yung pantay Okay, pagkatapos ang technique lang kasi dito lalagyan lang natin siya ng weight. Tataasan natin yung kanyang weight. So habang tinataasan natin yung weight, tingnan niyo po So arrow up yung ginagamit ko arrow up. Yung ganun lang kasimple So kakapalan na natin yung weight ng ating stroke. Ayan, may sunburst na tayo kung nakikita niyo. Yung hanggang sa magtagpo sila sa pinakagitna. Ayun. So may sunburst na tayo, sunburst effect. Ayan. Kung gusto nating i-adjust kung gusto nating i-adjust yung effect na ito, yung color niya for example, punta lang tayo dito sa appearance panel. Kung wala diyan, makikita niyo window, then appearance. Click niyo po yan, lalabas yung panel na ito. Okay, ang gagandahan kasi nito pwede nating balikan yung stroke. For example, gusto nating palitan yung color. Pwede ganito, red, pink, depende sa atin Ayan. Okay. Pagkatapos, pwede nating palitan yung stroke niya. Punta tayo sa stroke. Then, pwede nating dagdagan. Okay. For example, dagdagan natin. Yung. Pwede nating bawasan. Yun. Depende sa atin, So, ayan may sunburst effect na tayo. Ganun lang kadali, So, ang gagawin po natin dito para i-fit natin dun sa ating document. So, simple lang yan. Gagawin lang tayo ng mask. So, rectangle tool. Click natin dito yung size ng ating artboard. So, i-fit natin siya dyan. Then, so naglagay siya ng effect kasi nakaano tayo. Yung stroke niya may effect na ganun. So tanggalin natin yung color ng stroke. Yan. Pagkatapos, make sure na nasa taas yung lagyan natin ng color para makita niyo Lagyan natin ng color yung ating yan. So lagyan natin din sa taas. Then behind sa layer na ito ay yung ating sunburst. So click, drag, select natin yung sunburst at saka yung ating gagawing mask. Then right click, make a mask. Keeping mask. Yun. So, ganun na kadali yung technique na ito. Magagawa tayo ng sunburst effect. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share dito sa ating channel, Upstrain. Marami pong salamat.